Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng ating bansa, yung mga OFWs natin, no? Karoy, ako po naman si Ricky Rivera. Ako ho, si Roy Cabonegro. Okay, ngayon, hindi ko na muna pupunta yung title kasi hindi na kung ano ba magandang title, People's Agenda. Yan. Kasi ang gusto, lumalabas sa mga previous na mga episodes po natin, mga kababayan, mga kapanalig, na pagkapag ginagawa natin to, parang nalilinaw. Tama, tama. Imbis na nagdedebate tayo, actually hindi tayo nagdedebate, parang some sort of nakaklarify natin yung mga may init pong mga usapin na nagaganap sa ating bansa sa kasalukuyan. At speaking of which, isa po sa isang issue, no, na gusto natin talakayin ngayon, itong po dito sa lumabas na survey ng Publicus Asia. Yan na naman, mga survey. Survey, oo. Okay. Alam mo naman, palasak ang survey. Kapag ano. Yung mga ganitong panahon, pag malapit na election, Siyempre. lumalabas, di ba? Siyempre, kita yan. Maraming kumikita dyan. Public service dahil. Maraming kumikita dyan. So, yan. So, di ba? Kasi marami, ewan ko maraming sasabi kapag survey do kasi, parang nakaka-impluensya yan. Ikaw ba na-influensya ka ng survey? Oo naman, sabihin ba sa'yo na ito lang yung matataas na boto? Hindi mo pa nga kilala lahat eh. So, hindi ka na maghanap. Yun na lang, abangan mo na lang, parang drama. Kasi sociologically speaking, ang mga Pilipino ay gusto niyang palagi, nagbe-bet siya sa panalo. Parang nagbibet sa manok na alam mo yun, sa sabong, di siyempre gusto niya panalo. So tinitingnan niya kung sino yung llamado, sino yung medyo hindi. Parang laro. Kasi ako, marami ako nakausap dati nung reporter pa ako Kasi nagko-cover ako ng maraming eleksyon na kanan. At naalala ko, may mga ibang botante dyan, the reason why binoboto nila isang tao, at hindi sila bumoboto doon sa alam nilang okay, pero hindi winnable, is because baka daw masayang yung boto. Yeah, madalas na argument yan. Kaya lang, problema sa ganyan, sinong nagsasabi kung sinong winnable at hindi? Yung pumapasok yung survey. Di ba? So, kaya malaking kita. Malaking kita! Malaking kita ba yung survey? Hindi malaking kita, mga kababayan. Pero, kadalasan naman kasi sa mga survey, meron din namang parang sobering effect yan Tama yan. Para maiwasan yung gulo. Di ba? Kasi continuous nga politics. Ngayon, may lumabas po na survey. Ngayon, ito pong survey na ito, quarterly survey po ng Publicus Asia. Yung Publicus Asia is owned by Malotikia. Okay. No? Na isang noted naman na political scientist kasi nag-master siya sa UP. Pero known siya as a PR person, no? At so meron sila quarterly ginigauge nila kung ano yung trust and performance ratings ng ating mga opisyales. At lumabas na po yung latest. Doon sa latest, makikita nyo ho, siguro i-flash din natin to mata, no? Dito makikita niyo ho dyan na insofar as the president is concerned, medyo bumaba ng several points yung kanyang trust at rating. Performance ratings. In fact, ang medyo significant daw ang pagbaba doon sa kanyang baluarte. Sa baluarte niya. Bakit kaya? Sa Ilocos, di ba? Ngayon, pati doon sa sinatawag na Greater Luzon. Yung Greater Luzon, it includes NCR plus yung mga kalapit, Bulacan, Pampanga, Central Luzon, hanggang Nueva Ecija. So medyo bumaba din doon. Pero ang pinaka-significant po ng pagbaba ay yung kay Vice President Sara Duterte. Kasi talagang medyo significant. Makikita niyo naman hindi ko na sasabihin, ano? At may pagbaba din daw doon sa kanyang baluarte. Ano bang baluarte niya? Mindanao. So, ganun Davao po. region. Davao. At consistently, nasa consistent na lower, unfortunately, ito pong ating speaker, si Martin Romualdez, laging mababa, at itong ating Supreme Court Chief Justice, Alexander Hesmundo. So, medyo mababa. No? Ito pong survey na to ay kinundak bago siya mag-resign as Department of Education Secretary. Ngayon, hindi natin malalaman kung may epekto ba sa lipunan yung nangyaring pagbitiw. Ngayon, ikaw ba, Karoy, sa tingin mo, ba't bumababa itong ratings ng ating mga government officials? Well, I think generally kasi yung inflation tumitindi.
So yung tama talaga, yung gut level ba? Yung pagkain, pamasahe. So hindi naman nag-i-improve Walang nakikitang improvement So maintindihan mo talaga na, kumbaga general observation nila yan, general feeling na lahat sa gobyerno kasi nahihirapan kami. So palagay ko isang factor. Parang ang mensahe siguro ng taong bayan is, itong mga hinayupak na to, hindi naman na tumutulong. Parang ganun, ang general feeling. Di ba? Parang pinapabayaan sila. Concerted effort na, tuloy-tuloy pa rin yung kahirapan natin, lalo na sa inflation, sa pagkain, no, in particular. Pero alam ko, continuous din naman ang pagtulong ng pamahalaan sa mga komunidad natin kasi may PPP. Kayo ba may nakakatanggap kayong PPP dahil? Hindi. Sinong may PPP dito? Can you imagine kung wala yun? Siguro, antindi na ng reklamo ng mga tao. Buti na lang siguro na nilagay din yun. Pero despite of that, ito nga ang problema. Ako hindi ako nagtatakay kasi unang-una, nakita ko yung aking electric bill at umabot ng 17,000 pesos. Ikaw ba, magkano ano mo? Cavite kami. So, relatively, mababa kasi mababa outside. Sa inyo. At saka ilan lang naman kami. Pero yung mga ibang kasamahan namin doon, talagang tumaas. Astronomical yung pagtaas, di ba? Mataas, hindi yung basta mataas lang, pero parang nagpipik siya na gano'n. So, pero maraming factors yan, di ba? May mga losses din yung natin na hindi, pero ang point daw doon, according to Congressman Rufus Rodriguez, function responsibilidad ng Energy Regulatory Board na make sure na yung mga rates na yan nasa tama. So parang suggesting na baka medyo hindi tama. We're not saying na hindi po tama, mga kababayan. Nililinaw ko lang to, baka mag-aalit ang si Josa Saldayaga ng Meralco, yung ating kaibigan hindi yun Ang sinasabi ko namin, base sa sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez, kasi meron ngayong franchise discussions Tama. Ng Meralco, ERB ang dapat sisihin yan. Tapos ang taas ng pamasahe, ang taas po ng tapos wala namang kukunti lang yung trabaho. Tapos isipin mo ngayon, in-announce 35 pesos lang yung pagdagdag. Napakaliit, sa daily wage ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Hindi ramdam kasi mas matindi ang epekto ng inflation. So, minsan, pag ganyan, mas nakaka-insulto pa. Palagay ko, Kaya siguro, nagpapahiwatig yung ating mga taong bayan na nasaan yung aruga. Nasaan yung malasakit. Di ba? Kasi kung itong pamahalan na ito, talagang sinasabi nila, di ba, pag sinabi mong bagong Pilipinas, mahalin mo ang Pilipinas. Ganun. At saka may kabarin, Ricky, kasi meron tayong seryosong external threat. Tapos nasasabayan pa itong mga issue na may Ako, mas concerned ako ngayon sa possibility na magkaroon ng malalang internal threat. Kasi yung external threat, sabi nga kanina, by the way mga kababayan, in-inform na namin kayo na si Senador Amy Marcos, ang sabi po niya kanina, nakaumang na raw yung mga hypersonic missiles ng China sa 25 sites dito sa Pilipinas because of the EDCA. Sabi niya. Kasi may nakita daw siyang report. Naku, nababahala ako dito, hypersonic. So, ina-heighten ulit nila yung fear ng mga taong bayan na may external. Pero, at natatakpan yun, yung developing internal threat. Ano yung developing internal? Yung pagka-disgusto ng mga kababayan natin sa mga nangyayari. At kasi ang tinatamaan dito, Karoy, hindi lang yung mga nasa CD at E. Mas tinatamaan ngayon mga kababayan. At ito base sa statistika. Alam ni Arsenio Balisagan yan ng ENEDA, at alam din yan ng mga economists natin, na ang dami pong nagsasarahang mga maliliit, mga small and medium-sized enterprises. Nangangahulugan lang nito na epektado yung middle class, yung panggitnang uri. At kapag yan epektado, sigurado malaki yung epekto niya sa ating ekonomiya. Lalo tigit dito sa ating financial and banking system. Kaya hindi kataka-taka na mababa ang trust ng
ng ating mga kababayan dito. At mahirap umasa ngayon na tataas yan kasi nga ramdam yan. Unless of course kung maggawa ng solusyon no, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ito pong inflation, yung kawalan ng trabaho, at ma-address niya yung humihingi ng pag-asa. Kasi ang mga taong bayan yumayakap na lang siya doon sa pag-asa na meron pang nalalabik. Well, tandaan natin na bago si Marcos ay binigyan tayo ng sandamukal na mga pangako nung naunang administrasyon. Oo. Halos lahat 'yon hindi natupad. Ay hindi talaga natupad. Nung dumating itong first majority na boto, na talagang clearly a majority vote ng pagkapanalo ni Marcos, siyempre ang inaasahan doon, kaiba doon sa nauna, yung mga pangako naman ngayon ay maging totoo. Oo. Maging totoo. Di ba symbolic yung isang pangako doon, yung presyo ng bigas. Oo. Ilang taon na, hindi pa ata, wala pang nakikita ang development doon na mukhang mapapako na naman ito. Siguradong mapapako yan. No? Sigurado yan. Kasi with depreciation of the peso, napaka-imposible na po para sa, no, yung inaangkat nating Vietnamese rice na maging 25 pesos. Kasi yung gastos pa lang nun. No? That's right. Yung freight cost. Imposibleng mapupunta na ho yan sa mga ganyan. Tayo sa totoo lang, minsan ako nasisisi ko yung ating mga kababayan dahil nagpapapaniwala tayo sa mga ugok na yan. Di ba? Madali tayo napapaniwala. Kasi ako naman, nakikita ko kasi, siyempre, yung mga desperadong tao din, no? Kasi wala nang hope Kailangan may pagsabitan May pagkunan. Yan ang dilema ngayon, Ricky, kasi yung hope na yan, siyempre, inaasahan din nila na may stability sa leadership, may stability sa nakikita nilang gobyerno. Ngayon, asahan mo, hindi masyadong stable yan kasi malapit na ang eleksyon. So, nagbabago-bago ng mga loyalty. So, natural yan na nangyayari bago mag-eleksyon. Pero ngayon, dahil may kahirapan tayo, iba ang epekto niyan. Ang epekto niyan, nawawalan lalo ng pag-asa sa political stability ng bansa. Bakit ganoon? Kasi ako, bilang botante, parang tingin ko ngayon pare-pareho na lang sila Well, yan nga ang madalas na problema. Kasi diba? yung problema natin na yan na hindi mo ma-differentiate and therefore wala kang mahanap na alternatibo. Yun namang alam ng ilan na talagang pinag-aralan na may alternatibo naman talaga, ayaw namang magsama-sama. Masyadong mahina para mapansin. Para mapansin, Di ba? Pero namang mga alternative, alam naman natin yun, mga talagang nag-aaral ng ating politika. Kaya lang, napakahina nila, hiwa-hiwalay, tapos wala pang kakayanan na magsama para lalong lumakas. So hindi marinig, hindi alam ng mamamayan na may alternatibo talaga. So ayan ang problema natin. So yan, nakakatulong din yan para bumaba yung ating pag-asa. Kasi yun ang kuha natin ngayon paano pataasin yung pag-asa na yan Kaya kami nga, Karoy, kami mga miyembro ng Gen Z, kami talagang, di namin malaman kung saan yung kinabukasan Di ba? Having said that, tamang-tama yan dahil ilang linggo na lang ngayon mga kababayan sa July 28 magkakaroon ng State of the Nation Address itong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya hindi natin alam kung aaminin niya yung totoo sa atin. Malamang sa hindi yan, sasabihin niya kung ano yung mga rosy ek. Kaya hindi na natin kailangan yan Ang kailangan natin yung konkretong solusyon. Ang nakakatakot dyan, Ricky, pagtulong. Hindi lang yung PPP. Ewan ko sino nagpipipipi sa inyo. Yung binibigyan kada buwan. Wala pa. Yung pangtapal. Pangtapal yun di ba? Ang kailangan natin, ang mga Pilipino hindi naman mga tamad. Ang kailangan natin, mga job opportunities. Ngayon, hindi naman magkakaroon ng job opportunity kung di maganda yung ekonomiya. Di ba? So, pagandahin, kailangan, I think yung ating mga ekonomista, si Balisacan, si Finance Secretary Ralph Recto, tapos sino pa bang involved yan? Yung BSP natin, tapos especially yung NEDA, gumawa na ho kayo ng mga solusyon. Kasi hindi maglalaon, hindi ho habang buhay kayang magtiis. Reiterate ko rin yung na-mention mo na kanina, no? Na
mas nakakatakot kung hindi aminin kung ano ang kalagayan at may offer na solusyon. Tapos pagtakpan sa pamamagitan ng pag-highlight ng external. Ngayon pa lang may pagtatangka ng pagtakpan Ano yun? Bagong Pilipinas. Hindi nga dinefine kung ano yung bago doon sa Pilipinas. That's right. Di ba? Another sloganism na naman. Precisely, di ba? Katulad ng ginawa ng tatay niya nung panahon ng batas militar, di ba? Tinakpan yung mga dapat na ngayon, ang delikado hindi na natin kailangan Ang delikado pag ginamit niya yung external na mga threat, quote, bilang pagtatakip, lalong nakakalala yan dahil baka yung threat na yan maging totoo dahil lalo mong pinopromote. At ito pa isa, nung nagkaroon ng press conference sa pagitan ng National Unity Party at ng Partido Federal ng Pilipinas, ang sinabi natin kagalang-galang na Pangulo, dapat magkaroon daw ng political coalition based on ideology. Okay. Anong ideology yun, Mr. President? Hindi mo naman pinaliwanag. Di ba? Yung bagong Pilipinas, ideology ba yun? Ano nga yun? Hindi nga namin makita. Pero yung isang pick-up ko naman, ang sabi, ang ideology nila ay unity. Teka muna, unity ng ano? Saan? Madaming question doon. Kasi saan tayo mag-unify? Sa kaperahan, sa pagnanakaw, sa systematic looting of the economy? Ano ba yan? Ganun ba yan? Or saan tayo mag-unify? We hope sa SONA, mas linawin yan. Kasi hindi pwedeng nakakuha niya. Mouth sila ng mouth kayo ng bagong Pilipinas. Hindi naman natin alam kung ano yung bago. Tama. Diba? Ang nagbago, yung mga mukha. Pero it's the same policies, the same shit that we have faced for the past 6, 12, 20, or at least man lang, 30 years. Harapin kung yung mga policy na yan ay may proper assessment kung yan ba'y umuubra o hindi. Kasi kung hindi natin i-recon yun at hindi aminin na talaga itong mga polisiya na to ay problematic at pinagtatakpan lang at pinagtatakpan, hindi tayo makakahanap talaga ng solusyon. Halimbawa, itong sa rice tarification, example lang, di ba? May nakita ang problema, in-adjust ng konti. Pero ano ang tunay na kalagayan? Kaya ba talagang ituloy yan? Ako, advice ko kay Bonget, kung nakikinig ka, alam ko naman nag-monitor kayo dito. Real talk ang kailangan namin. That's right. Sabi nga namin mga Gen Z, real talk. So, dapat dun sa State of the Nation address, sabihin mo sa amin yung totoo. Di ba? Kasi tayo naman, matatanggap natin yung katotohanan. Bakit ganito ang ating kalagayan ngayon? At real talk din dun sa totoong sitwasyon at totoong solusyon. We're not really hoping na talagang masolve ka agad-agad yan kasi 3 taon na lamang po ang matitira after 2025. But nonetheless, at least you will go down in history as the only president who tried. That's right. Diba? Who tried to substantially change yung ating kalagayan. Kasi, Bongit, hindi lang para dapat sa iyo yan yung magiging magandang kinabuhayan. Dapat sa ating lahat, sa atin, sabi nga niya nung nagmimili siya tungkol sa sinong susunod na kalihim ng Department of Education. Ang sabi niya, kinoconsider ko rin isang history professor. Parang gano'n. Di ba history professor ka? Ikaw talaga. Hindi. Sinasabi niya kasi, sabi niya, importante ang kasaysayan. Diba? Tama naman. Kasi yung kasaysayan, kaya nandyan yan, kaya sinusulat, dahil may mga aral yan. Importante naman pala, wag naman niyang burahin. Ay, hindi naman niya buburahin siguro. Mahalagang matutunan, di ba? Kasi I think yung 6 years niya talaga, gusto niya maging sterling, hindi para pagtakpan yung nakaraan. Yan ang tama. Kundi para sabihin na ito dapat yung naging version Yes. Parang ganyan ang nagiging narrative niya. Sa pagkakaintindi ko Ngayon, kaya naman ng Pilipino mag-move on. Nag-move on na nga tayo. Kaya natin yun. Kaya yung mga takot ng pamilya nila, baka nga unfounded din yan Hindi, unfounded talaga yan. Unfounded. Kasi, anyway, sa ibang diskusyon yun. So, yun po mga kababayan, dapat ang ating Pangulo sa susunod na State of the Nation address, magkaroon ng real talk. Magkaroon ng bayag na sabihin na kung ano yung sitwasyon natin. Kasi, kung tayo ilolokohin lang, mahirap yun Kailangan malaman namin kung ano yung totoong nangyayari. That's one. Yeah, that's right. Ikalawa, if you want to give us hope, dapat yung hope yan naka-anchor
dun sa isang well-informed at well-analyzed solutions, no? Pinag-aralan na solusyon. At ikatlo, dapat alam din ng pamahalaan na mai-prioritize itong economic improvement sa kasi sa tingin ko po bilang isang matagal ng political observer, hindi man natin nakikita at hindi man nila naririnig sa media itong mga suffering o itong mga eksperyensya, karanasan ng mga mamamayan ngayon. Pero damang-damang po nyo po yan. Bonget, Lisa, punta kayo sa grocery, punta kayo sa mga pamalengke. Doon makikita nyo yung totoong nararamdaman ng ating mga mamamayan. At ito po ay may hangganan. May hangganan yan. Lahat yan, nasa kasaysayan yan. Kapag ang mga tao, meron kaming tinatawag na yung depravity, yung deprivation. Pagka iyan, na-deprive sila masyado ng access sila sa mga resources na nangyayari ngayon because of lack of income, chances are, nagko-convert yan into something very dangerous to the state. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Pero, ganun po yan. Huwag sana ho nating pabayaan na ganun. So, may mga mekanismo naman na pwedeng mapag-aralan ng ating at gamitin ng ating Pangulo para maging mas matino pa yung ating lipunan. That's right. Yan po. Sa akin naman, Ricky, sana pag hinarap natin kung ano talaga yung problema ng bansa ngayon at ano yung solusyon, huwag pagtakpan doon sa mga external na problema natin. Kasi yung pong threat natin sa external, delikado po ang consequence niyan pag nawalan tayo ng control, no? Napakadelikado kasi real din naman yan. So pag yan ay gamitin mo para pagtakpan yung kalagayan natin na pwede naman na lang nating harapin na magkakasama, mas delikado po ang inyong gagawin. Yan ang pag-uusapan po namin sa susunod na edisyon. Dito ng ating People's Agenda. Maraming salamat po mga kababayan.